Yes, magandang gabi, bayan. Ang pag-usapan pa rin natin ay patungkol sa Juvenile Justice Welfare Act or Republic Act 9344. So ito yung mahalaga ngayon na issue. Dahil yung gulo sa Senado, gulo sa impeachment, gulo sa mga kaso-kasuhan, ginagago na lang tayo dyan. Ginagago na lang tayo. So sana itong bagay na ito ay bigyan natin ng atensyon. Bakit? Dahil ang Communist Part of the Philippines, ang NPA, pinagtanggol nila ang Republic Act 9344. So wala namang problemang pinagtatanggol nila para yan sa mga kabataan. Pero ang question ko dyan, mga kababayan, kaya nila pinagtatanggol kasi nga yung batas na yan ay batas yan ng makakaliwa. Ginamit lang nila si Senador Kiko Pangilinan, sa totoo lang. Or kung hindi man ginamit si Kiko Pangilinan, ay isa sa miyembro ng Partido Komunista. Pero hindi lang sila nagpapakilala. Kasi hindi nga natin alam kung sino ang miyembro ng Partido Komunista. Sa Congress, marami tayong alam na miyembro. Sa Senado, mayroon tayong alam, hindi marami. Mayroon tayong alam. Pero, kuidaw tayo. Ngayon, masasabi ko na isa na rin si Senador Kiko Pangilinan na ginamit nila. So, meaning, dalawa lang yun. It's either a hardcore communist or a supporter of communist, because communist strategy, magaling sila sa organization and mobilization. Malaking karagdagan kung ikaw ay suportahan ng mga makakaliwa. So ganun ang ating partido. O ganun talaga ang sistema sa politika. Gamitan, siraan, ang gulo ng ating bansang Pilipinas. Kami sa Filipino Guerrilla Forces, nanindigan kami sa corruption. Nanindigan kami sa accountability na dapat maging accountable sila. May sala, kasuhan, at ikulong. Pero dito sa administration, yung ngayong administration ngayon, mga kaibigan, ay talagang very biased talaga dahil ang ikinukulong na nila, kalaban nila sa politika. Ang gusto kasi ng administrasyon na ito, lahat pumanig sa kanila at uubusin ang kaban ng bayan. Tingnan mo almost maraming bakanting lote, 100 yata yun na property of the government, ibebenta nila. For what? Ibig sabihin, naghihirap na tayo. Ang utang na nga ni President Marcos for his time 3 years, 11 trillion for 3 years yun another 3 years, so sabihin natin 10 million. 10 million. So meaning, aabot yan sa 23 million. Hindi pala aabot sa 23 million because 11 plus 10, 23. Plus 7 na hindi pa natin ay total. So, ang utang ng Pilipinas, pag alis ni Marcos, 30 trillion. Nako, naloko na. Kahit hindi pa pinapanganak, may utang na. Bayan kong Pilipinas, gising po tayo.
Okay, Jana Flores, first honor. Good evening po, sir. Mitran. Si Life, kaway-kaway. Good evening, sir. Sabi ni si Life M30. Ano? Ang hirap kasi nang babasahin yung mga kanyo. Kay Life, Hindi ko mapan. Masyadong dugtong-dugtong. Okay. Thumbs up, Dan. Okay. Maraming salamat, Clip. Clip style. Clip style. Okay. So, balik tayo sa issue. Ito yung gusto kong talagang pagtuunan. Ano? Ito yung gusto kong pagtuunan. Hindi lang sa ayaw ko dahil yung edad na 14 o anumang edad na minor ay dinidisregard ang kanilang capability, ang kanilang kakayahan. Hindi pwede. Kasi nga yung nangyari sa Tacloban, sa San Jose, ay hindi pambihira yun. Dahil planado talaga base doon sa mga pag-uusap nila na kumalat sa social media na nag-uusap sila paano sila magkita, anong gagawin nila, tapos napag-usapan pa nila na hindi daw sila mapaparusahan because minor age sila, papasok sila sa juvenile. Yun lang sinabi nila, walang problema, papasok tayo sa juvenile. Yun lang pagkasabi lang nila, hindi nila kompleto alam lahat. Okay. So, ganun man ang nangyari sa atin, dapat i-improve natin. Hindi naman ibig ko sabihin, tanggalin yung batas. Hindi natin dapat tanggalin yon dahil pinaggastusan din yun. Ilang milyon din ang inubos sa research kuno. So, i-refine na lang natin yun. Kasi meron doon nakasaad doon na parang may programa doon sa mga nagkakasalang bata. Pero andangan nga lang, hindi pa nabibigyan ng pundo. Na sapat na pundo para doon sa batas na yan. Pero sa totoo lang, nilusot nila yon para ang unang-unang nakinabang dyan, yung Partido Komunista, ang NPA. Yan ang unang-unang makikinabang. Kaya si Congresswoman Rini Co, bagong litaw na pangalan ng mga sindikato, talagang taasan niyang ipinagtanggol. Bakit siya lang na legislator ang nagtanggol? Makabayan Black pa. Very obvious, di ba? Very obvious. Anong very obvious? Ibig sabihin, obvious sila na ipagtanggol nila kasi pag nawalang batas na yan, mahihirapan na sila mag-recruit sa minor age. Kaso kagad sila. So dapat yung kaparusahan dapat ipataw sa kanila. Para yung ma-recruit nila, yung ma-recruit nila kasi, bakit kasi naman tinanggal ni Fidel Ramos, dating Pangulong Ramos yung anti-subversion law? So, nahihirapan tayong mag-counter. Sa pagkaintindi ko kasi niyan, yung pag-alis ng anti-subversion law, ang programa, ito pakinggan natin ang programa kasi sa panahon ng administrasyon ni Fidel B. Ramos, dating Pangulo, para daw wala ng political detainee. Tama naman, wala political detainee ngayon ng mga makakaliwa, di ba? Wala. Pag nakasuhan ka, criminal act. So, walang kwan. Hindi siya na basta-basta mai-release kasi walang political detainee. So, yun yung advantage doon na sino man magkasala, kasuhan.
Pero may disadvantage. Because nawala yung anti-subversion law, marami silang batas na inilalabas na dati-dati hindi may labas because of that anti-subversion law. Republic Act, nakalimutan, 1700. Republic Act 1700, yung anti-subversion law. Pinalis yun eh. Ni-repeal. Ni-repeal ba? So, ngayon, ang dami nang na-recruit na bata. Ang dami nang na-organize na kisyo, ganito, samahan, ganito. Kasi doon sa, para maintindihan ng lahat ng Pilipino, no? Yung anti-subversion law kasi, nagbigay ka lang ng piso, mayroon ka ng criminal act. Nagbigay ka piso, anong bagay malang binigay mo sa mga terorista, may kaagad-agad kang kaso. Di ba? So, yun ang advantage. Ang disadvantage doon, makapag-recruit sila ng bata at wala ng violation sa batas. Unless otherwise you have violated the criminal act. So, ano bang criminal act na tinatawag natin sa mga sa mga progresibong Pilipino o sa mga armadong Pilipino? Siyempre, pumatay, nanakit, prostrated, attempted, murder and homicide. So, with that case, pagalingan na lang ng abogado dyan eh. Katulad din, talbo, sabihin na lang natin para madali nyo maintindihan. Si Governor Mangandadato, namatay na lang. Parang hindi siya nasintisya. Dahil sa galing ng abogado, si Attorney Porton. So, ang taktika ng Attorney Porton, justice delay, justice denied. So, ang ginagawa niya, puro delay, puro reschedule. How many years umabot bago na sintisan yung anak? So, balik tayo. Sino ang nakikinabang sa batas dito? Yung mga terorista, yung mga kriminal ang nakikinabang dito. Dahil ang sinasabi ni Rinico, kasi wala pang sapat na pundo na mabigyan sila ng welfare, na mapadayaw sila ng mga lahat ng programa na para bang i-reforma yung bata na nagkasala. Pero ang tanong kasi doon, sa existing laws natin, mayroon naman abogado, mayroon naman huwis na sila ang magtatakda kung ano ang kapatawaran, anong kaparusahan sa mga nagkakasala, bata ka man o matanda. Dahil yung bata at matanda, nandyan na sa 1987 Constitution. Depende na lang yan sa galing ng abogado. Now, doon sa Republic Act 9344, very specific na para bang nire-enforce ang bata na hindi ma-damage o hindi sayang ang future. Yun ang point doon, sayang ang future. So, pag nagkasala sila, dalhin sa isang rehab, tapos mag-aral sila, magtanim sila, basta lahat. Yun ang gagawin para sa bata. Meron naman programa sa other existing law, di ba? Meron naman yun Tignan mo sa Bilibid Prison. May mga anak buhay ang iba doon. Yung iba nga according to my information nga, si General Garcia according to my information, General Garcia nga ayaw na lumabas ayaw